Kabanata 1441. Natigilan si Nick, natigilan din si Rebecca. Agad na sumugod ang mga bodyguard ng pamilya Joban nang makita nilang binugbog ang kanilang amo. Lumapit si Nick at pinigilan sila, huwag kayong mag-alala tungkol sa kanilang mga ginagawa, gawain yan ng mga babae, kayong dalawa, pumunta ka sa elevator para magbantay, huwag hayaang makapasok ang mga hindi karelasyon, sabi ni Nick, at pinalabas ang dalawang bodyguard. Sarado ang pinto ng ward at tanging sina Rebecca, Avery at Elliot lang ang naiwan sa silid. Tinamaan mo ko, tinakpan ni Rebecca ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hindi makapaniwalang galit. Miss Joban, paano mo hinayaang maging ganito si Elliot? How dare you use his mobile phone to show off your power with me? And how dare you hide his disease? Ano ba yung pumapasok sa isip mo? Patay na ba siya? Ngayon, maaari mo pang i-occupy ang kanyang katawan at sabihin sa akin na kayong dalawa ay napaka-mapagmahal. Ibinaba ni Rebecca ang kanyang kamay at mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao, hindi siya patay, ang sabi ng doktor ay gagaling siya, kailangan lang ng kaunting oras, ayan yun. Sino ang bumugbog sa kanya ng ganito? Si Lorenzo ba? Ang mga mata ni Avery ay kumislap ng matinding puot at tinanong siya nito, bakit niya binugbog si Elliot? Rebecca, anong ginawa mo? Bakit hindi mo siya pinigilan? Sabi ni Rebecca, hindi ko pinigilan si Lorenzo. Bakit mo siya inooko pa ngayon? Anong mukha ang mayroon ka para sakupin siya? Hindi ka ba nagigilty? Nutal si Avery. Sabi ni Rebecca, hindi patay si Elliot, kapag gumaling siya, gagamutin ko siya ng mabuti at ako na ang makakabawi sa kanya, kung tatanungin mo ako dito, gaano ka kagaling sa kanya, kung mabait ka sa kanya at hindi ka nagkakamali sa kanya, bakit kanya pababayaan ng mga anak mo na pumunta dito, kahit sino ay maaaring akusahan ako, ngunit hindi ka kwalipikado. Ang pagtanggi ni Rebecca ay biglang kumalma si Avery. Ngayon ang pagtatalo tungkol dito ay walang silbi. Nasaan ang inspection report niya? Ibigay mo sa akin, inabot ni Avery si Rebecca. Ang matigas na halo ni Rebecca ay nanatili sa lugar at hindi gumagalaw. Hiniling ko sa iyo na ibigay sa akin ang ulat ng kanyang inspection, kung hindi ka makapagsalita, lumabas ka, medyo nagtaas ng boses si Avery at mahigpit na nakakuyom ang mga daliri. Namula si Rebecca nang sawayin niya ang kanyang harapan, nasa cabinet sa harap mo ang ulat ng inspection, Avery, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas, papatayin mo ba ako? Malamig na sinulyapan siya ni Avery, saka binuksan ng cabinet at naglabas ng isang stack ng examination reports, Rebecca, adik ka ba sa pagpatay? Kung hindi mo makontrol ang iyong sarili, iminumungkahi kung pumunta ka sa isang psychiatrist. Sinara ni Rebecca ang pinto at umalis, naninigarilyo si Nick sa labas ng ward, nang makitang palabas na si Rebecca ay agad niya itong hinawakan. Rebecca, alam kong ayaw mong makita si Avery, pero ang galing talaga ng medical skills ni Avery, hayaan siyang manatili dito at gamutin si Elliot, maayos siyang kinumbinsi ni Nick, sinaktan ni Lorenzo si Elliot ng ganito, kung may ugat ng sakit, kawawa naman. Gusto kong magising si Elliot at makita ako, hindi siya, sagot ni Rebecca. Tumawa si Nick at sinabing, kung gayon bakit hindi ka manatili sa ward sa lahat ng oras, sa ganitong paraan, magising si Elliot at makita kayong dalawa, inggit talaga ako kay Elliot, kinikilig sa kanya yung dalawang babae. Naiinis ako kapag nakikita ko si Avery, tugon ni Rebecca. Mas naiinis si Avery kapag nakikita kanya, kaya niyang tiisin at tiisin mo rin, sabi ni Nick. Rebecca natulala, siya nga pala, hindi ba test tube baby ang bata sa tiyan mo? Bakit mo sinabi kay Avery na kay Elliot yon? Tinanong ito ni Nick sa mahinang boses, sinabi sa akin ni Elliot na hindi kanya ang anak mo. Ang sulok ng bibig ni Rebecca ay tumaas ng isang mapanuksong ngiti, sa tingin mo bakit ako nang ahas na patayin ang aking ama sa desperadong pagtatangka na patayin ang aking anak, dahil kay Elliot ang bata sa sinapupunan ko, kahit hindi ako mahal ni Elliot, nandyan pa rin siya para sa bata sa sinapupunan ko. Kabanata 1442. Hindi akalain ni Nick na nagbibiro si Rebecca. Totoo ba? Kung totoo, iyon ay magiging kawili-wili. Dapat ay pinanood ni Nick ang saya, ngunit masakit ang kanyang mga templo. Nagkaroon ng alitan sina Elliot at Avery, kung sa area del iyon, wala itong kinalaman kay Nick. Pero obviously, magugulo dito ang susunod nilang pagtatalo, nag-aaway sila rito, at tiyak na hindi siya makakain ng mga melon tulad ng ibang nakatayo kasama ang akimbo. Kinuha ni Avery si Nick ng paisa-isa, tinawag siyang magiliw bilang isang kapatid. Noong una, naiinis si Nick sa paglapit ni Avery sa kanya, pero sa di malamang dahilan ay parang nasanay na rin siya kaya hindi niya akalain na masyado itong naiinis. Dahil may anak ka sa sinapupunan mo para takutin si Elliot, bakit ka natatakot kay Avery? Hayaan mo na lang siyang manatili dito, hintayin natin ang paggaling ni Elliot.
Nagpipigil ng galit si Rebecca, sabi mo, gusto ko siyang patayin. Kung papatayin mo siya, hindi ka pakakawala ni Elliot, huwag mong isipin na kung buntis ka sa kanyang anak, makukuha mo ang gintong medalya. Rebecca, hindi ka katulad ng tatay mo, kung pumatay ka ng mga tao ng walang awa, hindi ka pa rin ama, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng masama, sana ay pahalagahan mo ang buhay na kaya mong kontrolin at huwag magpakamatay. Unti-unting kumalma si Rebecca, alam ko kung nasaan ang bottom line ni Elliot, gusto ko lang manatili si Elliot sa tabi ko, basta hindi ako ninanakawan ni Avery, hindi ko siya sasaktan. Tumawa si Nick at sinabing, kung hindi mo siya maaga, itrato mo si Elliot bilang isang kalakal, kapag nagising si Elliot, pwede na siyang pumunta kung saan niya gusto, at wala ka talagang magagawa. Kung gusto niyang umalis, tutulungan mo ba siyang umalis? Naningkit at basa ang mga mata ni Rebecca. Sabi ni Nick, hindi lang ako ang tutulong sa kanya, kundi ang iyong pangalawa at pang-apat na masters ay tutulong din sa kanya. Tiningnan ni Nick ang nawawala niyang mukha na may mapanlinlang na mga mata, hindi kayang hawakan ng isang bundok ang dalawang tigre, hindi tayo magkakatulad ni Elliot, at sobrang kaya niya, kung mananatili siya rito, ito ay isang nakatagong panganib para sa iyong pangalawang master at pang-apat na master, kung hindi kayo maging katulad ng uri, magiging kalaban kayo. Gaya ng sinasabi mo, kung umalis si Elliot dito, aatakehin mo ba ang pamilya Joban? Nanlamig ang puso ni Rebecca. Nakipag-negotiate na si Elliot sa kanila, ilan sa mga benepisyong nilunok ng tatay mo ay tiyak na iluluwa, tungkol naman sa Joban Industries, nangako kami na hindi lilipat si Elliot, ang kailangan mong gawin sa hinaharap ay panatilihin ang Joban Industries mula sa mga tagalabas, ibinaba ni Rebecca ang kanyang ulo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagsisisi ka ba na pinatay mo ang iyong ama? Tanong ni Nick. Kung magsisi man ako, hindi na siya mabubuhay ulit, tumalikod si Rebecca. Rebecca, makinig ka ulit sa payo ko, huwag kang makipaghiwalay kay Lorenzo dahil kay Elliot, kung sakaling hindi mo mapanatili si Elliot, hindi masamang panatilihin si Lorenzo, at least nandito siya, mas mapadali mo ang iyong buhay. Naiintindihan ko, sagot ni Rebecca sa Ionsville. Sa minimalist na villa, ang amoy ng tradisyonal na gamot ay tumatagos sa buong espasyo. Hindi na kayanan ni June ang amoy ng gamot kaya umakyat siya sa ikalawang palapag. Bilang isang resulta, ang ikalawang palapag ay di ng malakas na kakaibang amoy, natarante siyang napatingin sa langit sa labas. Dumidilim na, pero hindi pa bumabalik si Tammy, kalahating buwan na ang nakalipas mula nung kinuha ni Tammy ang Lynch Group. Sa nakalipas na kalahating buwan, late na siyang nakauwi ng hindi bababa sa 10 araw. Sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo, nakipag-inuman siya sa iba sa labas. Dahil sa bago niyang appointment, sunod-sunod siyang inimbitahan ng mga pangunahing dealer at customer na maghapunan, hindi siya makatanggi, kaya naka-schedule ang kanyang hapunan makalipas ang 1 buwan. Sinamahan siya ni John noong malaya siya, pero may kanya-kanya rin siyang gagawin kaya imposibleng samahan siya araw-araw, Kabanata 1443. Kaya madalas silang mag-away ng dalawa dahil sa usaping ito. Ang gamot na pinakuluan ng yaya sa ibaba ay binili ni Tammy pagkatapos niyang magpagamot at ininom niya ito ng 3 beses sa isang araw sa umaga, tanghali at gabi. Nagpumilit si Tammy na uminom ng 2 araw at ngayon ang ikatlong araw niya para uminom ng gamot. Hindi siya bumalik para sa tanghalian ngayon at hindi niya alam kung gaano siya kagabi magpupuyat. Tumayo si June sa balcony para huminga habang dinadayal ang kanyang numero. Nadial ang telepono at natagalan bago makarating. Asawa, hindi ako makakaalis ngayon, uuwi ako mamaya, maaari kang kumain mag-isa at huwag mo na akong hintayin, nakaramdam ng galit si John sa sagot ni Tammy. Di ba sabi mo kailangan mong paghandaan ang pagbubuntis, hindi ka nakainom ng gamot mo, hindi ka uminom nito tanghali ngayon, kahit galit si John ay hindi siya naglakas loob na magsalita ng masyadong marahas. Dahil nakidnap si Tammy, hindi siya naglakas loob na mawala ang galit sa kanya. Nais kong bumalik upang uminom ng gamot sa tanghali, sabi mo hindi maganda ang pagod na pagmamaneho, kaya nanatili ako sa kumpanya para magpahinga, sabi mo okay lang na bawasan ang pag-inom, nakipagtalo sa kanya si Tammy. Sabi ni June, ibig kong sabihin, okay lang na bawasan ang isang inumin, ngunit hindi ka makakabalik ngayong gabi para uminom, kaya bawasan ang pag-inom. Kung ganun pwede mo bang dalhin sa akin, nasa bahay ka ba? Balik tanong ni Tammy. Huminga ng malalim si John at sinabing, okay, ipadala sa akin ang lokasyon at ipapadala ko ito sa iyo. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, bumaba si John at pinakiusapan ng yaya na ilagay ang pinakulo ang tradisyonal na gamot sa isang heat preservation box.
Habang nag-iimpake, bumalong ang yaya sa mahinang boses, Master, masyado kang mapagpasensya kay Tammy, sinong babaeng naghahanda para sa pagbubuntis ang umiinom sa labas araw-araw, hindi ka maaaring uminom kapag naghahanda para sa pagbubuntis. Hindi daw umiinom si Tammy, uminom siya ng lahat ng juice, sagot ni June. Ngunit ang mga damit na pinapalitan niya gabi-gabi ay amoy alak, tugon ni Yaya. Kumunat ang noo ni June, ang ibang tao umiinom ng alak at amoy gamot, wala akong alam sa gamot na ito, gumagana ba? Napaka hindi ka siya uminom, kung itatabi mo ito noon, hinding-hindi ito iinom ni Tammy. Sumagot ang yaya, young master, malambot ang puso mo, araw-araw nakikisalamuha si Tammy sa labas, kapag nalaman ito ng mga magulang mo, siguradong magagalit ka. Huwag mo akong kausapin, sabi ng parents ko, hintayin mo na lang na maging busy si Tammy, kinuha ni John ang insulation box mula sa yaya at humakbang palabas. Isang high-end na restaurant, pribadong silid, binuhat ni John ang insulation box, itinulak ang pinto ng private room, at nakita ang isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na baso ng alak at pilit itong binubuhos kay Tammy. Bumagsak sa sahig ang insulation box sa kamay ni John sabay putok. Nang marinig ang galaw, agad na nakita ni Tammy si John, at agad na itinulak ang lalaki sa tabi niya. Asawa, namula si Tammy at nagpaliwanag, gustong sabihin ni Tammy na hindi ako umiinom pero ang totoo ay napainom lang siya ng alak. Umiinom ka ba? Humakbang si John sa harapan niya at naamoy niya ang mabangong amoy ng alak. Hindi sigurado si John kung nakainom ba si Tammy o hindi, pero ang mga mata niyang umiiwas ay nagtaksil sa lahat. Uminom ka ng konti, isang sip-sip lang, nang matapos magsalita si Tammy ay agad na kumalas si John sa braso at humakbang palayo. Asawa, hintayin mo ako, kinuha ni Tammy ang kanyang bag at mabilis na humabol. Sa parking lot sa labas ng restaurant, huminto si June. Hinabol siya ni Tammy, asawa, espesyal ang mga bisita ngayon. Matanong ko lang, pwede ba akong uminom ng alak para mapaghandaan ang pagbubuntis? Kumunot ang noo ni John at galit na sumigaw, either hindi mo sinasabi sa akin na gusto mo ng mga anak, gusto mo talaga ng mga bata, at maaari mong kausapin ang matatandang ito araw-araw, nagloloko sa labas, ang iyong pamilya ay nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-asa sa mga kababaihan upang samahan ang iba na uminom sa labas, ganito ba ang nanay mo? Kabanata 1444 Hindi magagalit si Tammy kahit papaano siya pag-alitan ni June. Ngunit nang maiisip ni John ang kanyang ina ay agad itong sumabog, itinaas nito ang kamay at sinampal siya sa mukha. June, nakalimutan mo ba na kapag nakikipag-sosyalis ka dati, madalas kang umuuwi ng lasing at sumusuka sa buong bahay, pinagalitan ko ba ang nanay mo? Wala kang karapatang pag-alitan ako, at wala kang karapatang pag-alitan ang nanay ko, kahit uminom ako, ano? Sinabi ko na gusto kong maghanda para sa pagbubuntis pero hindi ko sinabi na kailangan kong paghandaan ang pagbubuntis ngayon, hindi ko ba pwedeng ipagpaliban ang paghahanda sa trabaho? Isang pampublikong sampal sa mukha, tinangay ng dignidad. At ang ibig sabihin kanina ni John ay hindi sinabi na ang kanyang ina ay umiinom sa labas, ngunit ang kanyang ina ay hindi nakikihalubilo sa labas tulad niya, at hindi niya kailangan. Na-misinterpret ni Tammy ang kanyang kahulugan at binugbog siya. Mabilis na tumaas at bumagsak ang dibdib ni John, ang gulo ng isip niya, at saka siya tumigil. Upang matapos na ang away na ito, pilit na pinigilan ni John ang galit sa kanyang puso. Binuksan ni June ang pinto, sumakay sa kotse, at padabog na isinara ang pinto, hinapakan niya ang accelerator at pinaandar ang sasakyan palabas. Nang makaalis ang sasakyan, tiningnan ni June ang figure ni Tammy sa rearview mirror. Hindi siya nilingon ni Tammy, nakita niya ang mga susi ng kotse sa kanyang bag, binuksan ang kotse, binuksan ang pinto, at sumakay sa kotse, pagkasakay niya sa sasakyan ay bumagal siya para tingnan kung saan pupunta si June. Dahil dito, nagmaneho siya sa kabilang direksyon pabalik sa kanilang bahay, biglang nagpanik si June, agad niyang inihinto ang sasakyan at tinawagan si Tammy. Mabilis na sinagot ni Tammy ang telepono, ano, saan ka pupunta? Pinipigilan ni June ang galit. Babalik ako sa bahay ko, June, kumalma na tayo, sagot ni Tammy. Huminga ng malalim si June at walang pakialam na sinabi, okay, pagkatapos ay huminahon ka. Hindi nagsalita si Tammy, kaya hindi rin nagsalita si June. Pareho silang galit ngayon, at ni isa sa kanila ay hindi yumuko, madalas silang mag-away ng ganito noon, ngunit ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng kanilang muling pagpapakasal, narinig ni Tammy ang beep na tunog ng pagkakaputol, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Malinaw na napakaliit na usapin, bakit sila nag-aaway ng ganito, habang umiiyak ay pinaharurot ni Tammy ang sasakyan hanggang sa huminto ang sasakyan sa gate ng bahay ni Lynch.
Nang makita ng dalawang matanda ng pamilya Lynch na bumalik ang kanilang anak, nagtatakang tanong nila. Nagbingi-bingihan siya sa mga tanong nila, dumiretso siya sa itaas ng kwarto niya at nilock ang pinto. Ang ama ni Tammy na si Tiago Lynch ay nagsabi, tiyak na isa na namang pag-aaway tungkol sa bata. Ang ina ni Tammy na si Mary Lynch ay nagsabi, hindi ito tungkol sa mga bata, dapat ito ay tungkol sa trabaho ni Tammy. Nagpadala si Tammy ng mensahe sa akin at sinabi sa akin na gusto ni John na manatili siya sa bahay at huwag lumabas para makihalubilo. Sabi ni Tiago, siguradong gusto ni John ang ari-arian ng pamilya namin ni Lynch. Kumunot ang noo ni Mary, okay, kumalma ka, noong pinakasalan kita, hindi mo ba ako hinayaang tumigil din sa trabaho, lahat kayong mga lalaki ay mabubuti, wala kang dapat sisihin. Sinabi ni Tiago, ang aming anak na babae ay napinsala, bakit nagsasalita ka pa rin para sa mga tagalabas? Kumunot ang noo ni Mary, sila mismo ang magsosolve ng mga problema nila, yung sitwasyon ni Tammy, bihira na lang makaayaw. Galit na sabi ni Tiago, paano mo nasabi, kahit na ang iyong anak ay walang asawa habang buhay, ito ay mas mabuti kaysa sa paghamak ng iba, ang aming pamilya Lynch ay walang pera, kaya bakit kami magdusa mula doon? Nagkamali ako, napabuntong hininga si Mary, Kabanata 1445. Sa kwarto, niyakap ni Tammy ang unan at humiga sa kama, kinuha niya ang mobile phone, hinanap ang numero ni Avery sa address book, at denial ito. Maya-maya, nakakonect na ang phone. Avery, inaway ko si June. Sa tingin ko, isang pagkakamali na pakasalan ko siya, nabulunan si Tammy. Ang mga lalaki ay maaaring makipag-socialize sa labas araw-araw, bakit ako hindi? Tammy, huwag kang umiyak, mangyaring ipaalam ng mabuti ang bagay na ito, dapat mayroong isang kompromiso na solusyon, aliw ni Avery. Maraming beses ko nang sinabi sa kanya, sabi ko, 1 o 2 buwan na akong busy kaya hindi na ako madalas makihalubilo pagkatapos nito, nangako siya ng maayos ngunit ngayon ay nawalan siya ng galit, dinamay pa niya ang nanay ko, hindi ko nakayanan, kaya pinalo ko siya, sabi ni Tammy habang nakataas ang kamay para panasan ang mga luha niya. Bakit dinadamay ni John si Auntie, hindi siya ganoong tao, sabi ni Avery sa kanya. Narinig ko ito sa aking sariling mga tainga, patuloy ni Tammy. Anong sabi niya? Tanong ni Avery, nakalimutan ko, dahil sa sobrang galit ko, hindi ko masyadong naalala. Avery, kung ikaw ako, anong gagawin mo? Sobrang nalilito ako ngayon, tugon ni Tammy. Kung dinamay talaga ni John si Auntie, siguradong hindi na ito matitiis, ngunit iminumungkahi ko na tanungin mo ng malinaw, kung ano ang sinabi niya ay maaaring hindi kung ano ang iniisip mo, sagot ni Avery. Sagot ni Tammy sa paos na boses, binago niya ang paksa, nakita mo na ba si Elliot? Well, siya ay malubhang nasugatan, nakoma pa siya, si Avery ay nasa ward, sinasamahan si Elliot, ngunit hindi ito nagbabanta sa buhay, kailangan lang ng maraming pagsisikap para makabawi. Paano nangyari ito? Ginawa ba ito ng pamilya Joban? Incompetent talaga itong si Rebecca, sabi ni Tammy. Huwag mong banggitin si Rebecca, sinulyapan ni Avery si Rebecca na nakahiga sa kama kasama niya. Napakalaki ng ward, at bilang karagdagan sa kama ng ospital, may kasamang kama. Sa panahon ng pagkakaospital ni Elliot, nanatili si Rebecca sa isang escort bed tuwing gabi. Ngayong gabi, babalik si Avery sa hotel o matutulog sa mesa sa ward, ayaw na niyang bumalik sa hotel, natatakot siya na pagkatapos bumalik sa hotel, hindi na siya payagan ni Rebecca na pumunta sa ospital bukas. Pero ayaw din niyang matulog sa mesa, bandang 10:00 ng gabi ay nag-aaway na ang kanyang inaantok na talukap at sinulyapan niya si Elliot na hindi gumagalaw sa kama ng ospital, nag-isip siya ng ilang segundo, saka naglakad sa gilid ng hospital bed at maingat na nahiga. Avery, anong ginagawa mo? Nang makitang si Avery ay sumiksik sa hospital bed kasama si Elliot, agad na bumangon si Rebecca sa escort bed. Inosenteng sinabi ni Avery, natutulog ako, kinuha mo ang escort bed, si Elliot lang ang mapipisil ko. Namamanhid ang anit ni Rebecca, sabi niya, bumaba ka kaagad at huwag hawakan ang sugat ni Elliot. Pwede na akong bumaba, pwede mo akong patulugin sa escort bed, tugon ni Avery. Ikaw, sagot naman ni Rebecca, bumangon si Avery sa hospital bed at naglakad sa harap ni Rebecca, at sinabing, Rebecca, hindi dapat madalas magalit ang mga buntis, kung hindi, hindi ito mabuti para sa fetus, isa pa, kung hindi ka nakakapagpahinga ng maayos dito, hindi ka ba natatakot na malaglag mo ang bata?